Lord God. Salamat hindi ka nagbabago, Lord God. Salamat sa inyong katapatan, O God. Salamat, Lord God, sa lahat ng biyaya na tatanggap po namin sa araw-araw hanggang sa oras na ito. Salamat, Panginoon. Tunay nga po, hindi sapat ang aming panas na salamat lamang, Lord God. Hindi sapat ang lahat ng meron kami, Panginoon. Upang maibigay mo namin ang lahat, Panginoon, na nasa amin, Lord. Pero patuloy pa rin po kami magpapasalamat, Lord, mula sa aming puso, Lord. Sapagkat buhay at lakas namang meron kami, Lord God. Hininga lang meron kami, Lord God. Bagaman, Panginoon, ang buhay namin isang lawak basahan, Lord God, para sa inyo, Panginoon. Ngunit patuloy po namin kayong papapulihan at sasabihin, Lord God. Iidalangin po namin, Lord God. Patuloy niyo po kami samahan, Lord God. Patuloy niyo po kami i-guide, Lord God, sa aming pamumuhay, O God. Sapagkat kung wala kayo, Lord God, wala po kaming mararating. Walang kasaysayan, Lord God, ang aming buhay. Lord, remind us, Lord God, that our purpose, Lord God, is to worship you, to honor you, to praise you, Lord God. To give glory, Lord God, to your name. Remind us of our purpose, Lord God. Beauty, Lord God. Remind us, Lord, pag-spread, Lord God, ng mabuting balita, Lord God, sa aming mga kapwa, Lord God. And Lord, we pray, Lord God, that you prepare us, Lord God. Prepare us, Lord God, sa inyong muling pagbabalik, Lord God. Give oil in our lamp, keep it burning, Lord God. Gaya, Lord God, ng 5 wise virgins, Lord God, na natagpuan niyo, Lord God, na puno ang mga lamp, Lord God. Pray for your anointing power of your Holy Spirit. Your anointment, Lord God, sa buhay ng bawat isa sa amin. Let this fire, Lord God, consume us, burn us, Lord God. We also pray, Lord God, to break our hearts for what breaks yours. We pray, Lord God, na buksan mo ang mata ng bawat isa, Lord God, sa spiritual, real, Lord Jesus. Lord God, ikaw ang Panginoon, siyang mag-guide sa bawat isa sa amin. At Lord, maraming salamat po ni Isa. Mga oras na ito, Lord God, na kami niyang pinagtipon-tipon. Salamat, Lord God, dahil may bahay panambahan po kami, Lord God, na napag-aawitan, Lord God, na pagpupulihan para sa inyo, Lord God, ng malaya, Lord. Na hindi namin kailangan magtago, Lord God. Hindi po namin kailangan, Lord God, ng mahiya, Lord God. Hindi po kailangan namin matakot, Lord God. Salamat sa kalayaan ito, sa pribilehiyong ito, Panginoon, na ipipupulihan ng sambahin na may kalayahan, Lord God. Hallelujah, Lord. At dalangin po namin, Panginoon, patuloy, Lord God, sa inyong bahay panambahan, Lord God. Dalangin po namin ang inyong lingkod, Lord God, na siyang tatayo, Panginoon, sa harapang ito. Magremo po kayo sa kanyang buhay. Pawang makasalita niyo lamang, magmutawi sa kanyang mga labi. Itago niyo po siya sa inyong lingkuran lang, Lord God. Ito ang makita, ito ang mahihiyag, Panginoon, sa bawat salitang kanyang bibitawan, O God. Lord, at buksan niyo po ang puso ng bawat isa sa amin, Lord God, na nakikinig. Buksan niyo ang aming mata, Lord God. Buksan niyo ang aming tenga. Buksan niyo, Panginoon, ang aming pangunawa, Lord God, sa mga spiritual na bagay, Lord God. Itanim niyo po ito sa aming puso na aming may pabuhay sa araw-araw, Lord God, na aming malakaran, O God. Hallelujah, Lord God. Lord, yan po ang aming sagot ng dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen. Praise God! Na-bless po mo lang lahat. Praise God! Bago po tayo umupo, kamayan po natin ng isa't isa at nabigyan po natin I love you with the love of the Lord. I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love
Medyo nahihirapan tayo magsalita kasi alam niyo naman mga kapatid, sinusubok na naman ang ating kalusugan. Ayun, salamat sa Panginoon dahil tayo ay nagtagumpay muli sa isang linggong pinagkaloob niya sa atin. Mga kapatid, ayun, syempre dahil linggo ngayon, alam na natin yon, automatic na sa lahat yon. Yung isa sa pinakamahalagang part ng ating gawain is yung pag-share po ng verse natin. Syempre, binigay na po yun sa GC, kaya kailangan po ay ready na tayo. Sino po mauunang matapang para i-share yung kanyang, tawag dito, i-share yung kanyang opinion, yung kanyang thoughts about dito sa ating verse? O sige po, sino po yung matapang na mauuna dito? Hala, ang tapang ni Adrian. Grabe! Thank you lang sa buhay ni Adrian. Santiago chapter 1, verse 19 to 20. Magandang balita, Biblia. Mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito, maging alisto kayo sa pakikinig, maingat sa pagsasalita at hindi agad nagagalit. Dahil ang galit ng tao ay hindi nakakatulong upang magawa kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. So, kung sa sarili ko, ina-apply ko sa sarili ko, kung alam mo naman na kapag yung sa sarili mo na mas nakakaayos ito, dapat makinig ka na lang dahil kung anong nakakano para sa Diyos, alam niya na mas mayroong siyang mas nakakaganda para sa sarili mo kasi alam mo naman yun na para hindi naman makakasama ito sa'yo. Dapat makinig ka kung ano ang mga pinapayo sa'yo ng mga taong nasa paligid mo dahil yun ay nakakabuti sa'yo. Yun lang. Ayun, salamat. Medyo si Kuya Adrian, nabigla siya. Pero salamat sa Panginoon dahil tumatayo siya. Siyempre, hindi ko magpapahuli dyan si Ate Len na tumayo po para makalabit sa akin kasi excited na daw po siya. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ni Ate Len. Santiago chapter 1 verse 19 to 20. Mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito. Maging alisto kayo sa pakikinig, mag-ingat sa pagsasalita at hindi agad nagagalit. Dahil ang galit ng tao ay hindi nakakatulong upang magawa kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. Yung pagkakaintindi ko po, isa itong pagpapayo, itong word ito is about sa pagpapayo. Maging caution tayo sa mga napapakinggan natin. Minsan kasi yung mga, minsan may mga chismis na, minsan nakikinig tayo, hindi lahat ng napapakinggan natin is tama at tapos dito po sa yung dahil sa galit na pag galit ka tapos may ginagawa ka na isang bagay, hindi mo siya magagawa ng tama kasi galit ka. Minsan nakakapagbitaw ka ng salita sa isang tao na masakit pero hindi mo na siya mababawi kasi nasabi mo na eh. Yun lang. O may pinagdadaanan siya. Sige po, susunod po ay si Kuya MJ. Upo na lang daw po siya kasi karga niya si Faton. Pero palakpakan po muna natin na ating Panginoon. Dito na lang ako, guys. Ang pagkakaunawa ko dito, may i-apply ko to sa araw-araw, lalo na sa pakikipag-usap sa mga iba't ibang tao, sa mga clients, ganyan. Kasi hindi maiiwasan na may encounter kang mga tao na ibang ugali, may attitude, ganyan. So, imbis na palitan mo ibalik mo yung attitude nila, mas maging mapangunawa ka na lang. Intindihin mo baka may pinagdadaanan, ganyan. Minsan ganun na lang iniisip ko, baka may pinagdadaanan, or baka pagod, ganyan, or
sadyang wala sa mood. Ganun. Ikaw na lang yung kumbaga, ikaw na lang yung mas magiging, ikaw yung magiging bigger person kumpara sa kanya. Dahil nga Kristiyano na ako, Kristiyano na tayo. Mas lagi nating panlalawakan yung pangunawa natin, lalo na sa ibang tao. Sa Diyos ang papuri. Next na agad yung nasa likod. Sa tulad niya sa sinabi ni MJ, marunong ka na lang kumbaba. Kaya nga sa araw-araw namin na maraming kinakausap, hindi namin alam kung alam namin kung anong pinagdadaanan nila. Minsan kasi nadadala, pati ako nadadala, pero iniintindi ko na lang, yun lang. Yes, praise the Lord. Mga kapatid ko minamahal, unawain ninyo ito. Maging kalisto kayo sa pakikinig, mag-ingat sa pagsasalita at hindi agad naligalim. Dahil ang galit ng tao ay hindi nakakatulong upang makagawa kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. Pagkakunawa ko, sa lahat ng napapakinggan natin, may mga napapakinggan tayo na akala natin totoo, tama, pero hindi pala. Pero, tapos sabi dito, maging alisto kayo sa pakikinig at mag-ingat sa pagsasalita at hindi agad nagagalit. Yun nga po, dapat kapag nagagalit tayo, wag tayo agad mag-desisyon. Kasi kapag nag-desisyon tayo, lumalayo tayo sa kalooban ng Diyos. May mga bagay tayo nagagawa na hindi naayon sa kalooban ng Diyos. Mas lalo tayong gumagawa ng mga nakakalayo sa Kanya. Yun lang. Ayun. Sino pa po ang matapang na mag-share ng kanyang thoughts? Ay, ito pala. Sige po, palakpakan mo natin ang ating Panginoon sa buhay ni Brother Jem. Sabi ko wag sa akin kasi kapag ako to, emotional intelligence yung magtotok ako sa inyo ngayon. So naalala ko kasi to mga kapatid, and kiniklaim ko to as napakalaking bagay na binibigay sa akin or dulot nung pagiging manggagawa ko sa Panginoon. So, sa mga hindi po nakakaalam, yung tunay na ugali ko ay magagalitin. As in legit. Yung mga simpleng bagay, actually, pagdadrive nga lang papunta dito, ang dami ko ng galit na naipon eh. So, itong binigay na verse sa atin is paalala kung ano ba dapat yung gusto ng Diyos para sa atin. Kung babasahin nyo sa 20, dahil ang galit ng tao ay hindi makakatulong upang magawa kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. So, doon ako magpo-focus. Kalooban ng Diyos. Ano bang kalooban ng Diyos? Sabi sa Ephesians chapter 4 verse 2 to 4, maging mahinahon kayo, mapagpakumbaba, maunawain at mapag-umanhin sa mga pagkukulang ng bawat isa bilang pagpapakita ng inyong pag-ibig. So, nandito tayo kasi we are followers of Christ, diba? And God is love. So, dapat din, sabi sa 20, para magawa natin kung ano yung kalooban ng Diyos, which is love, kailangan maging mahinahon tayo. Hindi tayo dapat nagdadala ng galit. Isasabi ko na rin po yung testimony ko, which is, yun nga po, sa kabutihan ng Diyos, sa kabila ng pagiging magagalitin ko, short-tempered po kasi talaga ako sa mga ganong bagay. And salamat po sa Panginoon kasi patuloy niya yung binabago. Lagi naman akong tinuturuan ng ating Diyos. So sa office, nitong mga nakaraan, meron na naman kaming meeting, ganyan, and ang napansin ng mga tao is, ayun, may mga changes. And karaniwan yung mga tao kasi hindi resilient pagdating sa change. Kapag merong bago, feeling nila, sira kaagad yung flow ng mga ganap nila sa buhay. Eto na naman, mag-a-adjust na naman ako. Yun. So, tendency ng mga tao, nagiging defensive sila sa mga bagay na yun kapag sinasabihan mo sila. So, may isang pagkakataon din na humarap ako sa mga supervisors ko. Tapos, kinaskade ko sa kanila kung ano yung bago.
kasama ko yung isa pang manager. So, dalawa kaming manager, pero ako yung kumausap sa mga bata, sa mga tao. Tapos, ang reaction kaagad nila is, ano na naman yan, ganito, ganyan. So, ikaw bilang nagbababa ng utos, technically, maiinis ka kasi, bakit tayo mo kong sundin? Bakit wait lang, lumalaban ka ba sa akin? Parang ganan. Kung ikaw yung taong makamundo na wait lang, mas mataas yung posisyon ko sa'yo reporting ka under ko, so bakit ka sumasagot sa akin? Ganun yung magiging reaction. Pero salamat po sa Panginoon kasi hindi po ganun. Ang lagi pong nagiging reaction is pagiging maunawain. So kumbaga kung mainitin yung ulo ko, na-exercise ko pa rin, salamat po sa Panginoon, yung pagiging maunawain. Kasi imbis na intindihin ko kung ano yung sinasabi nila, tinuturuan ako ng Panginoon kung paano mag-read between the lines. Kumbaga, yung sinasabi nila, pagreklamo nila, pagtataas nila ng boses, nakikita ko siya as a cry for help. Hindi ko siya nakikita as retaliation. Hindi ko siya nakikita as nagiging rebellious to. Ang laging nasa isip ko na binibigay ng Diyos is kapag nagtaas sila ng boses dahil yan, either nahihirapan sila or hindi nila alam kung anong gagawin, so ligaw sila. So ang kailangan mong gawin is turuan sila. Hindi mo dapat ipe-penalize yung mga tao, pagsasabihan, pagtataasan ng boses, dahil lang hindi nila alam kung ano yung gagawin. So, laging root cause analysis, babalik sa wait lang. Itong sinasabi ko, alam mo ba kung paano siya gawin? Pag sinabi niya, ito, ganito, ganyan, ganyan, okay, may idea ka. Ito yung suggestion ko. Doon naman sa, hindi po, ganyan, okay, that explains kung bakit ganyan agad yung nagiging reaction mo. Kasi ayaw mong mag-fail. Kasi ayaw mo na namang mapagalitan ka. So, ang gagawin is tuturuan. So, kumbaga, kung uunahin mo yung galit doon sa punktong yon, automatic, magka-clash kayo ng mga tao. Pero salamat sa Panginoon kasi lagi niyang tinuturo kung paano maging maunawain, kung paano maging compassionate sa mga tao. So, ayun po, patuloy kong pinapasalamat and hinihiling din po sa Panginoon na sana araw-araw dagdagan niya yun. Kasi araw-araw din po yung test ng kalaban sa patience mo and pagsunod mo sa Panginoon. So yun po, maraming salamat po sa Diyos na po. Praise God. So, ayun po, parang katulad lang din si Happy. Kasi si Happy po talaga, magagalitin po talaga yan. Minsan kapag magugulat na lang, galit ka na naman, nagbibiruan lang tayo ganyan, tapos galit na. Alam niyo po, kailangan nyo ng madaming pasensya. Buti na lang po, kay Happy po ako talaga na natuto ng mahabang pasensya. Kasi nung ako yung panganay kasi sa bahay, kaya sanay ako na ako yung nasusunod, isang salita mo lang, masusunod ka na kasi parang may power yung salita mo, mga ganon. Tapos nung pagdating ng nag-asawa na ako, yung mga unang mga taon namin, sobrang struggle kasi nagka-clash kami ng personality. Galit siya, galit din ako. Di galit na kami pareho. Pareho na kaming galit. Tapos, ayun, nakakapagod yung ganun na lagi kayong magagalit. Buti na lang, syempre, nandun si Lord na binigyan ka ng pagkaunawa na maging, doon ko unti-unti natutunan na maging maunawain, maging mapagbigay. Tapos, ayun, nung naging ganun na ako na kapag siya galit siya, tatahimik na ako, tapos hindi na ako makikipagsabayan. Dati kasi pag galit siya, tataas ako ng boses, tapos tataas na siya ng boses, tapos ganyan. Kaya yun, pero hindi naman nananakit si Happy, hanggang doon lang yung taas ng boses. Tapos yung isa mag-walk out, maglalayas. Sino yung isa? Si Happy yung isa, siya nag-walk out. Umuwi siya sa mama niya. Kailangan niya ng mamadel. Hindi, si Mama Del. Umuwi siya sa kila mama para magpapaba ng galit. So, ayun po, pero nakakatuwa kasi ngayon po na mabuti na yung namin, yung samahan namin na naging mas maayos na dahil din po dun sa wisdom na binigay ng Lord na maging maunawa ha, na sa pag-iingat din ng pagsasalita. Kasi minsan sa pagsasalita mo, maliit lang na bagay yun na dapat din yung napagtalunan na dahil may nabitawan kang salita na nakakante dun sa puso niya, di balikan na kayo ng mas masakit po na salita. So ayun po, ngayon po natutunan ko po yan sa habang po ng Diyos na kapag galit ka, hanggat maaari, huwag ka nang magbibitaw ng salita na alam mong masakit. Kasi mas mas lalala. Kasi para yung para yung ginagatungan mo ba. Kumbaga yung galit mo is apoy, tas gagatungan mo pa ng mga salita na yun. Sisilab, kaya ayun, sasabog na kayo pareho. Tas naranasan ko rin yun, na-apply ko rin yun sa kapatid ko, kasi yung kapatid ko napakabait sobra nun.
Alam niyo ba, pinagtatalunan namin, ganito na kami kalaki, nagtatalo pa kami sa paghuhugas ng pinggan. Dahil lang doon, tapos nung nakaraan, di nainis ako kasi isang linggo na yung namin, yung higasan namin. Oo, kasi siya nakatoka doon. Tapos sabi ko, di ka ba naghuhugas ng pinggan? Tapos, di sasagot na naman yun, ako na lang palagi mong inuutosan, ganyan. Sabi ko, ikaw yung nakatokan ng paghuhugas ng pinggan, ganyan. Tapos hanggang sa nagkainitan na kami, nagsisigawan na kami. Tapos may diba, dun sa bahay, yung bahay namin ma-echo yun, so nagsisigawan kami nun. Tapos dun ko na-realize, yung pinggan lang yung pinag-aaway namin, tapos nagsigawan na kami ng ganun. Hanggang sa napunta na sa iyakan na, umiiyak daw siya, nagsusumbog siya kay mama kasi nga, dahil lang yun sa paghuhugas ng pinggan. Tapos ngayon, punta na ngayon na medyo humalma-kalma na ako. Tapos siyempre, kinausap din ako ni Hami na yung kapatid mo, na yan, medyo may edad na yan. Kasi hindi na siya teen, kumbaga, na siya young adult na siya Tapos yun, sabi niya parang parang ayusin ko rin yung pananalita ko na wag nga ganun. Kasi madalas na, sanay kasi kami, yung bahay kasi namin sa probinsya, lahat kami magkakapatid, pag napunta ka doon, sobrang ingay namin, para kaming laging galit magsalita. Kaya sabi ni Hami, ang ingay daw namin palagi, kahit kakain ka lang nagsisigawan, pero hindi naman talaga galit yun. So gayon, anyway, nagulo na yung sinasabi ko. Tapos, ayun, binigyan ako ni Lord ng pangunawa na yung kapatid ko, instead na ayun nga na, magalit din ako sa kanya, huwag na magalit. Kung kailan niya gusto maghugas, di maghugas ka, hugasan ko yung plato ko. Ganun po. Mag-adjust ka na lang kaysa mag-away pa kayo ng mag-away. So ayun po, salamat po kay Lord sa wisdom na binigay niya at sa kalakasan sa patient na binigay niya kasi ang hirap magpasensya po talaga. So ayun po, kay Lord po yung papulit pagpasalamat. Para sa magagalitin daw. Pag ito topic agad, suspect agad dito bro. Wait Ano bang sinasabi dito? Mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo. Ito, maging alisto kayo sa pakikinig at mag-ingat sa pagsasalita ng hindi agad nagagalit. Mahirap yun Mahirap yun. Dahil ang galit ng tao ay hindi nakakatulong makagawa ng ayon sa kalooban. So ayun mga kapatid, masasabi kong hindi pa ako nakakalaya dito. Dahil, hindi siya ganun kadali. Dahil, alam niyo naman yung ugat. Pag sinabing ugat, sino ba yung ugat? Hindi. May ugat May pinagmula nung dugo na yon. So, alam niyo na yon, di ba? So, pinipilit nating workout since na alam na natin ang katotohanan. So, hindi naman natin kaya i-practice ito mag-isa. Saan tayo lang. Kaya, patawad sa Panginoon kung ano man yung nagagawa ko sa buong linggo o araw-araw sa paligid ko, kung ano man yung nasasabi ko sa inyo is, kalabit ng demonyo yun. Huwag nyo na lang isiping ako. Kinalabit lang niya yung kahinaan ko. So, hindi naman tayo titirahin ng demonyo kasi kung saan tayo malakas. Titirahin niya tayo kung saan tayo mahina. Which is yun yung kahinaan natin, yung yung madali tayo magalit. So, bilang patotoo na lang din yung pagkilos ng Panginoon dahil kagaya nga ni Brother JR, nagmumotor siya, nagmumotor din ako. Ako minsan, kaya ko nang kontrolin dahil imaginein mo, nandiyan na sa harap mo, pwede ko nang dakmain yun, tapos sapakin ko na agad, di ba? Pero sabi ko, sige po, daan na lang. O, saan galing yun? Di ba? Hindi ko naman nature yun So, pagkilos yun ng Holy Spirit sa akin, sa buhay ko, na nagre-reflect na rin sa pang-araw-araw kong ginagawa. Pero may mga sumasablay pa din na yun yung kailangan kong ipanalangin sa Panginoon na malampasan ko na kasi ang hirap din na alam niyo yun na may kinikimkim kayo sa damdamin niyo na wala naman, na hindi naman dapat na napakasimple lang. Imaginein mo nga si Sister C, di ba? Ang dahilan lang is plato. Di ba? Paano pa yung utos? Utos lang, salita lang din. Pero, imaginein mo kung paano gawan ng twist ng demonyo yun para masira yung araw nyo o relasyon nyo sa bahay. Kaya, yun, mga kapatid,
kahit sabihin mong napakalalim mo na sa pananampalataya, habang nandito tayo sa lupang ito is huwag tayo magpadaya sa mga gawa ng kaaway. So, pilitin pa din natin maging magawa yung ayon sa kalooban ng Panginoon. So, hindi natin magagawa yun kung tayo lang, sabi ko nga nung una pa lang. So, hindi ako naging ganito or hindi ako kayang humarap sa inyo kung sa galing ko lang. So, dahil to sa Panginoon, sa pagsunod sa guide na binibigay niya sa akin, sa landas na kailangan kong tahakin. So, yun lang, kailangan ko ipag-pray na makalaya ako sa ganito. So, hindi ako perfect eh. Masasabi ko hindi ako perfect. Masasabi ko din na nasusunod ko to, minsan hindi. Pero mas madami yung hindi. Kasi, andito pa tayo sa katawan natin eh. Na anytime, nagkakasala tayo. Sino ba dito hindi nagkakasala araw-araw? Wow, linis mo boy ah! Linis natin dun ah! Kumamot lang. So, kala ko, napakalinis. So, hindi lahat tayo nagkakasala. Kaya, pilitin nating maging matuwid sa harap ng Panginoon. So, gagawin natin yon sa pamamagitan ng pagkilala sa Kanya at panalangin na din. So, yung kahinaan natin ay malalampasan din natin yan. Parang ano lang yan eh, si Brother Andre. So, hindi naman siya pag-upo niya dyan, magaling agad, di ba? So, nakita niyo yung process. Every year, nakakaroon siya ng progress. So, lalo pa, pag kinareer niya talaga, masasabi ko pag kinareer niya, or nagpalalim lalo siya sa gusto niyang mangyari sa skill or talent na binigay si Lord sa kanya. Ganon din sa prayer. The more na nagpipray tayo, alam natin kung paano tayo nakikipag-usap sa Panginoon, yun, napapahaba na ako. Salamat Panginoon dahil din sa pagpapatotoo ko na rin yung last na ano ba yun? General check-up. So, ayun, yung result, puro negative. Nakangiti ako sa mga negative kasi lahat, puro negative. Pero may dalawang positive. Bumuho agad yung buhay, yung mundo ko. Pero sabi ko, Lord, bago lumabas tong test na to, ready na ako. Ready na yung heart ko. Bakit? Ginawa ko kasi ito eh. Ito yung result ng mga ginawa ko ilang years. Kaya, ready ako kung ano man yung resulta nung test na yon. Kaya, syempre, kung ibang tao yon, malungkot, dadamdamin. Ako hindi, ready ako. Nandun yung pangangamba, syempre tao ka eh. At saka health to eh. Pero although wala naman ako nararamdaman, pero ibinibigay ko sa Panginoon, walang imposible sa Kanya. Susundin ko lang kung ano yung plano niya sa akin. Sabi ko, Lord, always the best kung ano yung plano mo sa bawat isa, lalong-lalo na sa akin. Kaya sa Diyos ang papuri dahil may mga pagkakamali man tayo noon, binigyan pa rin tayo niya ng warning na ituwid natin yun. Salamat sa Panginoon dahil pinagaling niya na rin yung daliri ko. Ayan yung daliri ko. Nagkaroon ako ng chemical burn. Then, sa pag-abuso din yun. So, laging sabi sa akin ng Panginoon is may result lagi. Pag hindi ka sumunod sa akin, may result lagi. Amen? Kasi yung iba, hindi ka sumunod, susunod na week pa mo may kita yung resulta. Pero, ang pinapasalamat ko sa Panginoon, kasi ginawa ko ngayon, makikita ko agad yung resulta. Diba? Pwede mo agad baguhin. Pwede mo agad iwasan. Yun yung ipinapasalamat ko bakit ako nandito ngayon. Dahil ang dami kong salamat din kay Mami Kim, kay Mama, sa pamilya ko na walang sawang nag-aasikaso pag may sakit ako. Then, ayun, salamat sa Panginoon dahil hindi niya ako pinagtatrabaho para lang bumili ng gamot. Hindi lang doon napupunta yung pinagtrabahuan ko. Salamat sa Panginoon dahil may negative man ako nakikita. Pinapakita niya pa rin yung positive side na pagkilos niya sa buhay namin, sa pagkilos niya sa buhay ko. Kaya purihin ang pagkilos
sa buhay ko ng Panginoon. Maraming salamat sa napakinig. Pwede na kayo umuwi. Ay, hindi pa ba? Ay, hindi pa ba? Sige. So, sabi ko sa inyo, huwag niyo ako pahawakin na mic. Salamat po sa Diyos sa papuri. Ay lang po. Sige po, dahil dyan, mga kapatid, salamat po sa mga shinare nyo. Papuri po sa Panginoon dahil na-challenge po ang bawat isa sa kanya-kanya natin pinagdadaanan. Kahit secret lang, pero nalaman natin dito. Yun yung maganda mga kapatid, yung nakakapag-encourage tayo ng mga kapwa natin kapatid sa mga hamon, sa mga pagsubok na nararanasan natin. Ngayon naman po, dadako tayo sa pangkalahatang panalangin. Tatawagin ko po si Brother Johnson para i-lead po ang pangkalahatang panalangin. Praise God.